Genesis chapter 31 to 35. Genesis 31. Ang pag-alis ni Jacob mula sa Haran. 1. Narinig ni Jacob ang usap-usapan ng mga anak ni Laban. Sinabi nila, kinuha ni Jacob ang lahat ng ari-arian ng ating ama at ang mga kayamanang ito'y mula sa ating ama. 2. Napansin din ni Jacob na hindi na gaya ng dati ang pakikitungo sa kanya ni Laban. 3. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan, sa iyong mga kamag-anak. Sasamahan kita. 4. Ipinatawag ni Jacob si Raquel at si Leah sa pastulan. Pinsan at sinabi, napansin kong hindi na gaya ng dati ang pakikitungo sa akin ng inyong ama. Ngunit ang Diyos ng aking ama ay sumasakin. Wayne, alam ninyong buong puso akong naglingkod sa inyong ama? 7. Ngunit ako'y paulit-ulit niyang dinaya. 10 ulit niyang binago ang aking sahod. Gayunman, hindi siya pinayagan ng Diyos na ako'y mapinsala. 8. Tuwing sinasabi niyang ang mga batik-batik ang magiging upa ko, ang lahat ng anak ng mga tupay nagiging batik-batik. Kapag sinasabi niyang ang guhit-guhit ang magiging upa ko, lahat ng anak ng mga tupay nagiging guhit-guhit. 9. Kaya't inalis ng Diyos ang mga tupa mula sa inyong ama at ibinigay sa akin. 10. Nang maglalandi na ang mga hayop, napanaginipan kong may mga lalaking kambing na nanginginain sa mga babae, at silang lahat ay guhit-guhit, batik-batik at may puti. 11. Tinawag ako ng anghel ng Diyos sa panaginip at sinabi, Jacob. Sumagot ako, narito po ako. 12. Sinabi niya, nakikita ko ang lahat ng lalaking kambing na nanginginain sa mga babae. Silang lahat ay guhit-guhit, batik-batik at may puti. Nakita ko ang ginagawa sa iyo ni Laban. 13. Ako ang Diyos sa Bethel, kung saan mo pinahiran ng langis ang bato at nangako ka sa akin. Umalis ka ngayon sa lupaing ito at bumalik ka sa iyong lupang sinilangan. 14. Sumagot sina Raquel at Leah, wala na tayong mamanahin pa sa ating ama. 15. Ibinilang niya tayong mga dayuhan, sapagkat ipinagbili niya tayo at ginamit ang halagang nakuha sa atin. 16. Ang lahat ng kayamanang kinuha ng Diyos mula sa ating ama ay para sa atin at sa ating mga anak. Gawin mo na ang sinabi sa iyo ng Diyos. Tumakas si Jacob. 17. Kaya't inihanda ni Jacob ang kanyang mga anak at asawa. 18. Inilabas niya ang kanyang mga alagang hayop at lahat ng ari-arian na nakamit niya sa Mesopotamia upang umuwi sa kanyang amang si Isaac sa Canaan. 19. Samantalang wala si Laban, sapagkat nagugupit ito ng mga tupa, ninakaw ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama. 20. Palihim na tumakas si Jacob na hindi ipinaalam kay Laban na siya'y paalis. 21. Tumakas siya na kasama ang kanyang pamilya. Nilampasan ang ilog Euphrates at patungong kaburulan ng Gilead. Hinabol ni Laban si Jacob. 22. Nang ikatlong araw, nabalitaan ni Laban na tumakas si Jacob. 23. Kaya't isinama niya ang kanyang mga kamag-anak at hinabol si Jacob. Pagkalipas ng 7 araw, inabutan niya ito sa kaburulan ng Gilead. 24. Ngunit kinausap si Laban ng Diyos sa panaginip at sinabi, mag-ingat ka. Huwag mong sasaktan si Jacob, mabuti man o masama. 25. Nang abutan ni Laban si Jacob, nakatayo na ito sa kanyang kampo sa kaburulan. Nagkampo rin si Laban at ang kanyang mga kamag-anak. 26. Sinabi ni Laban kay Jacob, ano itong ginawa mo? Bakit mo ako nilinlang at tinakas ang aking mga anak na parang mga bihag sa digmaan? 27. Bakit mo ako hindi pinayagan man lang na ihatid kayo na may kasayahan, may awitan, tamburin at alpa? 28. Hindi mo man lang ako pinahintulutang halikan ang aking mga apo at anak. Napakasama ng iyong ginawa. 29. May kapangyarihan akong saktan ka, ngunit sinabihan ako ng Diyos ng inyong ama kagabi na huwag kitang sasaktan. 30. Sige, naiintindihan kung gusto mong umuwi sa iyong tahanan. Ngunit bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos-Diyosan? 31. Sumagot si Jacob na natakot po ako. Akala ko'y kukunin ninyo sa akin ang inyong mga anak. 32. Ngunit kung sino man sa amin, ang makitang may dalang inyong Diyos-Diyosan, siya'y dapat mamatay. Maghanap kayo. Kung may makita kayo sa akin, kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang may dala ng mga ito. 33. Pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, ni Leah at ng mga aliping babae, ngunit wala siyang nakita. Pumasok siya sa tolda ni Raquel. 34. Itinago ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa upuang panungay ng kamelyo at naupo siya roon. Hinanap ni Laban ang mga ito ngunit hindi nakita. 35. Sinabi ni Raquel, patawad po ama, kung hindi ako makakatayo sa inyong harapan sapagkat ako'y dinadatnan. Kaya't hindi niya nakita ang mga Diyos-Diyosan. Nagalit si Jacob. 36. Galit na galit si Jacob. Sinabi niya kay Laban, ano po ba ang kasalanan ko? Bakit ninyo ako hinahabol? 37. Hinanap ninyo ang aking mga gamit, pero may nakita ba kayong kahit ano na galing sa inyo?
Ilagay ninyo sa harapan ng inyong mga kamag-anak at ng akin at hayaang sila ang humatol. 38. 20 taon akong kasama ninyo. Wala kayong hayop na nawalan ng anak dahil sa akin. Hindi ko kinain ang mga tupa ninyong namatay. 39. Ako ang nagpasa ng mga pinsala. Kahit agawin ng hayop, ako ang nagbabayad. 40. Araw at gabi, lamig at init. Tiniis ko habang binabantayan ng inyong mga kawan. 41. Sa loob ng 20 taon, 14 ang inilagi ko sa paglilingkod para makuha ko sina Raquel at Leah. At 6 na taon para sa inyong mga kawan. 10 ulit ninyong binago ang sahod ko. 42. Kung ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac ay wala sa aking panig, baka pinauwi ninyo akong walang dala. Ngunit nakita ng Diyos ang aking paghihirap at ang pagod ko, kaya't kayo'y kinausap kagabi. Nakipagtipan si Laban kay Jacob. 43. Sinabi ni Laban, ang mga babaeng ito ay aking mga anak, at ang mga batang ito ay aking mga apo, at ang mga hayop ay sa akin. Ngunit wala na akong magagawa. 44. Makipagtipan tayo. Magsisilbi itong saksi sa pagitan natin. 45. Kumuha si Jacob ng bato at itinayo ito bilang haligi. 40. Sinabi niya sa kanyang mga kamag-anak, magtipon kayo ng mga bato. Kaya't gumawa sila ng isang bunton ng bato at doon sila kumain. 47. Tinawag ito ni Laban na Jegar sa Haduta, ngunit Galid ang tawag ni Jacob. 48. Sinabi ni Laban, ang bunton na ito ang magiging saksi ngayon. Kaya't tinawag nila itong Galid. 49. At Mispa sapagkat sinabi niya, paghiwalayin man tayo ng layo, bantayan nawa tayo ni Yahweh. 50. Kung sasaktan mo ang aking mga anak o mag-aasawa ka ng iba bukod sa kanila, tandaan mong ang Diyos ang magiging saksi kahit walang makakita. 51. Sinabi pa ni Laban, narito ang bunton at ang haliging itinayo ko sa pagitan natin. 52. Magsisilbing saksi ang mga ito. Hindi ko ito lalampasan para saktan ka, at gayon din ikaw. 53. Hahatol nawa ang Diyos ni Abraham at ng Diyos ni Nahor sa atin. Sumumpa si Jacob sa pangalan ng Diyos ni Isaac. 44. Naghandog si Jacob at inanyayahan ang kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan nagpaalam si Laban at hinalikan ang kanyang mga anak at mga apo. Genesis 32. Si Jacob ay sinalubong ng mga anghel. Uno, habang si Jacob ay naglalakbay, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Nastu, nang makita niya sila, sinabi niya, ito ang kampo ng Diyos. Kaya't tinawag niyang Mahanaim ang lugar na yon. Ang takot ni Jacob kay Esau. 3. Mula roon, nagsugo si Jacob ng mga mensahero kay Esau na kanyang kapatid na nasa lupain ng Seir sa lupain ng Edom. 4. Inutusan niya silang sabihin ito, ako'y lingkod mong si Jacob, kay Laban ako nanirahan, at matagal akong nanatili roon hanggang ngayon. 5. Ako'y may mga baka, asno, tupa at mga lingkod, lalakit babae. Ipinapasabi ko ito sa aking Panginoon upang ako'y iyong tanggapin. 6. Bumalik ang mga sugo at sinabi, paparating ang inyong kapatid na si Esau at may kasama siyang 400 na tao. 7. Natakot si Jacob at labis na nabagabag. Hinati niya sa 2 pangkat ang mga taong kasama niya, gayon din ang mga tupa, baka at mga kamelyo. 8. Sinabi niya, kung salakayin ni Esau ang isang pangkat, makatatakas pa ang isa. Ang panalangin ni Jacob. 9. Nanalangin si Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at ng aking amang si Isaac, ikaw na nagsabi sa akin, umuwi ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at gagawan kita ng mabuti. 10. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kabutihan at katapatang ipinakita mo sa iyong lingkod. Nang ako'y tumawid sa Jordan, tungkod ko lang ang dala. Ngayon, 2 na ang pangkat ko. 11. Iligtas mo ako mula sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Natatakot ako na baka kami saktan, pati ang mga ina at mga anak. 12. Inako mo na ako'y iyong pagpapalain at pararamihin ang aking lahi na parang buhangin sa dagat na hindi kayang mabilang. Mga kaloob ni Jacob para kay Esau. 13. Doon muna siya tumigil ng gabi. Pumili siya ng kaloob para sa kanyang kapatid na si Esau. 14. 200 babaeng kambing at 20 lalaking kambing. 200 tupa at 20 lalaking tupa. You fine. 13. Nagpapasusong kamelyo at mga anak nila. 40. Baka at 10 toro. Yiminasna at tornasno. 16. Ipinagkatiwala niya ito sa mga lingkod at pinapangkat at sinabi, mauna kayo at iwan ang pagitan sa bawat grupo. 17. Iniutos niya sa una, kapag nakasalubong mo si Esau at tinanong ka, kanino ka? Saan ka papunta? Kanino ang mga hayop na ito? 18. Sagutin mong, ito po ay para sa inyong lingkod na si Jacob. Kaloob po ito para sa inyo mula sa kanya. Siya'y nasa hulihan namin. Na 19. Iyon din ang utos niya sa ikalawa at ikatlong grupo at sa lahat ng sumusunod. Ganito rin ang sasabihin ninyo kay
Esau kapag nakita ninyo siya. 20. Sabihin ninyong, ang inyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin. Sapagkat iniisip ni Jacob, papatahimikin ko ang galit ni Esau sa pamamagitan ng mga kaloob na mauna sa akin. Marahil ay tatanggapin niya ako kapag nakita niya ako. 21. Kaya't inuna niya ang mga kaloob at siya'y nanatili ng gabing iyon sa kampo. Nakipagbuno si Jacob sa isang tao. 22. Kinagabihan, bumangon si Jacob. Dinala niya ang kanyang 2 asawa, 2 aliping babae at 11 anak at tumawid sa ilog ng Jabok. 23. Tinawid niya rin ang lahat ng kanyang ari-arian. 24. Naiwang mag-isa si Jacob at may isang lalaki na nakipagbuno sa kanya hanggang magbukang liwayway. 25. Nang makitang hindi siya matalo ng lalaki, hinipon nito ang balakang ni Jacob, kaya't nalinsad ito habang sila'y nagbubuno. 26. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako, magbubukang liwayway na. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. 27. Tinanong siya ng lalaki, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. 28. Sinabi ng lalaki, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo, kundi Israel, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa tao at nagtagumpay ka. 29. Sinabi ni Jacob, sabihin mo naman ang iyong pangalan. Ngunit sinabi ng lalaki, bakit mo hinihingi ang aking pangalan? At binasbasan siya roon. 30. Tinawag ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel, sapagkat aniya, nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Gayon man ay buhay pa rin ako. 31. Sumikat na ang araw habang siya ay tumatawid sa Peniel, at siya ay iika-ika dahil sa kanyang balakang. 32. Kaya't hanggang ngayon, hindi kinakain ng mga Israelita ang litid sa balakang ng hayop, sapagkat doon hinipo ang balakang ni Jacob. Genesis 33. Muling pagkikita ni Esau at Jacob. When pagtingin ni Jacob, nakita niyang dumarating si Esau kasama ang 400 lalaki. Kaya pinagsama-sama niya ang mga anak ni Leah, ni Raquel at ng 2 aliping babae. Do inilagay niya sa unahan ang mga anak ng 2 aliping babae. Sumunod ang mga anak ni Leah, at sa hulihan sina Raquel at Jose. 3 siya ay nagpauna sa kanila, at 7 ulit na yumuko habang papalapit sa kanyang kapatid. Ngunit si Esau ay patakbong sinalubong siya, niyakap at hinalikan at kapwa sila umiyak. Sa pagkatapos, nakita ni Esau ang mga babae at mga batang kasama ni Jacob at nagtanong, sino-sino ba ang mga ito? Sumagot si Jacob, sila po'y mga anak na ibinigay ng Diyos sa akin. Ano man lumapit ang mga aliping babae at ang kanilang mga anak at sila'y yumukod. 7 lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak at yumukod. At saka lumapit si Jose at Raquel at sila'y yumukod din. Tinanong ni Esau, ano ba ang ibig sabihin ng pagsasalubong sa akin ng mga taong iyon? Sumagot si Jacob, iyon po ay isang paraan ko ng pagpapakumbaba upang ako'y tanggapin ninyo. 9 Sinabi ni Esau, may sapat na ako kapatid. Panatilihin mo na lamang ang mga iyan. Ngunit sinabi ni Jacob, kung ako po'y talagang inyong tinatanggap, tanggapin po ninyo ang alay ko. Sa muli nating pagkikita, para ko na rin pong nakita ang mukha ng Diyos. Yamang maluwag po ninyo akong tinanggap. 11 Tanggapin na po ninyo ang alay kong ito bilang pagpapala ng Diyos sa akin. Napakabuti niya sa akin at ako'y may sapat na rin. At dahil sa pagpupumilit ni Jacob, tinanggap yun ni Esau. 12 Sinabi ni Esau, tayo na, sasamahan na kita. 13 Ngunit sinabi ni Jacob, alam po ninyo na ang mga batay, mahihina pa at kailangan ding alagaan ng mga hayop. Kung pipilitin pong maglakad ng malayo sa isang araw, mamamatay ang mga iyon. 14 Mauna na po kayo at kami susunod, na lamang ng dahan-dahan ayon sa takbo ng mga bata at ng mga hayop hanggang makarating kami sa Seir. 15 Kaya't sinabi ni Esau, sige, iwan ko na lang sa iyo ang ilan sa aking mga tauhan. Ngunit tumanggi si Jacob, hindi na po kailangan. Ang mahalaga'y maluwag ninyo akong tinanggap. 16 Kaya tumalis na si Esau patungong Seir ng araw ring iyon. 17 Samantalang, si Jacob ay nagpatuloy sa paglalakbay patungong Sukot. Doon siya nagtayo ng bahay para sa kanyang pamilya at silungan para sa kanyang mga hayop. Kaya tinawag niyang Sukot ang lugar na iyon. 18 Mula sa Padan Aram, ligtas na nakarating si Jacob sa lungsod ng Shechem na nasa lupain ng Canaan. Doon siya nagkampo sa labas ng lungsod. 19 Binili niya sa halagang 100 pirasong pilak ang kapirasong lupa na kinatatayuan ng kanyang tolda mula sa mga anak ni Hamor, ang ama ni Shechem. 20 Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niya yung El Elohe Israel, Diyos, ang Diyos ng Israel. Genesis 34 Si Dina at ang mga taga Shechem. 1 Si Dina, na anak ni Jacob kay Leah, ay lumabas upang makipagkaibigan sa mga kababaihan ng lupaing iyon. 2 Nakita siya ni Shechem anak ni Hamor na Hivita na pinuno ng lupain. Dinala siya ni Shechem, hinalay at pinilit, bagamat umiibig siya sa dalaga.
3. Labis ang pagkagusto ni Shechem kay Dina. Siya ay nagsalita ng buong lambing upang mapasagot ang dalaga. Mark 4. Nakiusap si Shechem sa kanyang ama, ipakasal mo na ako kay Dina. 5. Nabalitaan ni Jacob ang nangyari ngunit hindi muna niya kinausap ang kanyang mga anak sapagkat nasa pastulan pa ang kanyang mga alagang hayop. 6. Pumunta si Hamor upang makipag-usap kay Jacob. 7. Nang dumating ang mga anak ni Jacob at mabalitaan ang nangyari, galit na galit sila. Isang napakalaking kahihiyan ang ginawa ni Shechem laban sa Israel, isang bagay na hindi dapat ginagawa. Ang pagpuksa sa mga taga-Shechem. 20. Pumunta sina Hamor at Shechem sa pintuan ng lungsod at sinabi sa mga kalalakihan. 21. Makipag-isa tayo sa mga taong ito. Tumira sila sa ating lupain. May sapat tayong lugar para sa kanila. Ipagkakaloob nila ang kanilang mga anak sa atin at ganun din tayo. 22. Ngunit may isang kondisyon. Magpapatuli ang lahat ng lalaki sa atin tulad nila. 23. Sa gayon ang kanilang mga ari-arian, mga hayop at lahat ng kanila ay mapapasa atin. Kaya pumayag tayo. 24. Sumang-ayon ang lahat ng kalalakihan at nagpapatuli sila. 25. Ngunit ng ikatlong araw, habang sila'y sumasakit dahil sa pagtutuli, sina Simeon at Levi, mga kapatid ni Dina, ay kumuha ng kanilang mga tabak. Palihim silang pumasok sa lungsod at pinatay ang lahat ng lalaki. 26. Pinatay rin nila si Hamor at Shechem at kinuha si Dina mula sa bahay ni Shechem at umalis. Pagkalimas sa lungsod. 27. Ang iba pang mga anak ni Jacob ay dumating at nilimas ang lungsod bilang paghihiganti sa ginawa kay Dina. 28. Kinuha nila ang lahat ng kanilang mga hayop, maging ang kanilang mga ari-arian sa lungsod at sa parang. 29. Binihag nila ang mga babae at bata, pati ang lahat ng nasa mga bahay. Pag-aalala ni Jacob. 30. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, gulo ang idinulot ninyo sa akin. Galit na galit sa akin ang mga Kananita at mga Perizita. Kaunti lang tayo, baka tayo ilipulin nila. 31. Ngunit sumagot sila, hahayaan ba nating lapastanganin si Dina na parang isang babaeng hamak? Genesis 35. Ang pagbabalik ni Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, umakyat ka sa Bethel at manirahan ka roon. Gumawa ka roon ng altar para sa akin. Ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka mula kay Esau. 2. Kaya sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyong dala. Maglinis kayo at magpalit ng damit. 3. Umalis tayo at pumunta sa Bethel. Doon ako gagawa ng altar para sa Diyos na tumulong sa akin sa oras ng aking kagipitan at naging kasama ko saan man ako magpunta. Itzer, kaya ibinigay nila kay Jacob ang lahat ng Diyos-Diyosan at hikaw na nasa kanila. Inilibing niya ang mga iyon sa ilalim ng punong ensina sa tabi ng Shechem. Mesper umalis sila at kinilabutan. Ang mga taong nasa mga karatig na bayan kaya walang humabol sa kanila. 6. Dumating si Jacob at ang lahat niyang kasama sa Luz na tinatawag ngayong Bethel sa Canaan. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Bethel sapagkat doon nagpakita ang Diyos sa kanya noong siya'y tumatakas. 8. Namatay si Deborah, ang yaya ni Rebecca, at inilibing sa paanan ng Bethel sa ilalim ng isang punong ensina. Tinawag nila iyong Alon Bakut. Naman muling ang nagpakita ang Diyos kay Jacob nang ito'y galing sa Padan Aram at siya'y pinagpala. Then sinabi sa kanya ng Diyos, Jacob ang pangalan mo, ngunit hindi na yan ang itatawag sa iyo. Ang itatawag sa iyo ay Israel. Kaya tinawag siyang Israel. 11. Sinabi rin ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpakarami ka. Magiging ama ka ng maraming bansa at mga hari. Ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa iyong lahi. Terpiautin umalis ang Diyos matapos makipag-usap kay Jacob. 14. Itinayo ni Jacob ang isang haligi sa lugar na iyon at binuhusan ng handog na alak at langis. 15. Tinawag niya ang lugar na iyon na Bethel sapagkat doon nakipag-usap sa kanya ang Diyos. Ang kamatayan ni Raquel. 16. Mula sa Bethel, naglakbay sila patungong Efrata. Ngunit malapit na sila ron ay nanganak si Raquel at napakahirap ng kanyang panganganak. 17. Habang siya'y nahihirapan, sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, isa pa itong lalaki. 18. Ngunit habang siya'y namamatay, tinawag niya ang sanggol na Benoni. Ngunit tinawag ito ng kanyang ama na Benjamin. 19. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan papuntang Efrata na ngayon ay Bethlehem. Turuante itinayo ni Jacob ang isang haligi sa libingan ni Raquel. Nakatayo pa yon hanggang ngayon. 21. Na umalis si Jacob at nagtayo ng tolda sa kabila ng tore ng Edar. Ang pagkakasala ni Ruben. 22. Nang sila'y naninirahan sa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha, ang isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. Ang 12 anak ni Jacob.
Ang mga anak na lalaki ni Jacob ay 12. 23 anak ni Leah, sina Ruben, panganay, Simeon, Levi, Judah, Issachar at Zebulun. 24 anak ni Raquel, sina Jose at Benjamin. 25 anak ni Bilha, alipin ni Raquel, sina Dan at Neftali. 20 anak ni Zilpa, alipin ni Leah, sina Gad at Asher. Ang mga ito'y ipinanganak sa Padan-aram. Ang kamatayan ni Isaac, 27 dumating si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre, sa Kiriat Arba na tinatawag ngayong Hebron, kung saan nanirahan sina Abraham at Isaac. 28 na buhay si Isaac hanggang sa siya'y tumanda ng 100 na taon. Doon tonin at siya'y namatay at tinipon ng kanyang mga ninuno. Siya'y matandang-matanda na. Inilibing siya ni Esau at Jacob na kanyang mga anak.